Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib pwersa ang PhilAm TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang Pilipinas Update Global. 2 patay, 5 sugatan sa pamamaril sa Florida State University, Tallahassee, Florida. Isang trahedya ang naganap nitong Huwebes sa Florida State University o FSU matapos maganap ang isang pamamaril na ikinasawi ng 2 tao at ikinasugat ng hindi bababa sa 5 ayon sa mga otoridad. Kinilala ang suspect bilang isang 20 anyos na lalaki na pinaniniwala ang estudyante ng FSU. Ayon sa pulisya, anak siya ng isang deputy sheriff at ginamit umano ang dating service firearm ng kanyang magulang sa insidente. Ayon kay FSU Police Chief Jason Trumbauer, ang 2 napatay ay hindi mga estudyante ng universidad. Agad namang inaresto ang suspect at kasalukuyang ginagamot kasama ang 5 sugatang dinala sa Tallahassee Memorial Hospital. Nagdulot ng matinding takot ang insidente sa buong campus. Ang ilang estudyante at magulang ay nagtago sa isang bowling alley habang ang iba pa ay nagsiksikan sa isang freight elevator sa loob ng Student Union Building matapos makarinig ng putok ng baril. Agad na rumisponde ang mga emergency personnel mula sa iba't ibang ahensya matapos maglabas ng active shooter alert ang universidad dakong tanghali. Ayon sa alerto, may barilan sa paligid ng Student Union sa kanlurang bahagi ng campus. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo ng suspect sa naturang pamamaril. Tokyo, April 17, Reuters. Malaki ang posibilidad na mapasama sa kasalukuyang negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan ang kagustuhan ni US President Donald Trump na palakasin ang halaga ng yen laban sa dolyar ayon sa mga ekonomista. Gayunman, babala nila na delikado ang anumang pagtatangkang impluwensyahan ang halaga ng palitan para sa 2 bansa. Pinangunahan ni Japanese Economy Minister Ryoshi Akazawa ang panig ng Japan sa pagbubukas ng trade talks nitong Miyerkules sa Washington. Nakipagpulong siya kina US Treasury Secretary Scott Bessent at US Trade Representative Jamieson. Nagulat ang marami sa biglaang pagdalo ni Pangulong Trump sa pulong. Ayon sa mga analyst, maaaring magdulot ng destabilization sa pamilihan at ekonomiya ang anumang hakbang na pilit na babaguhin ang halaga ng mga currency para sa political or trade advantage. Patuloy ang negosasyon habang sinusubukang ayusin ng 2 bansa ang mga isyong may kaugnayan sa balanse ng kalakalan at palitan ng pera. Mahigit 170 katao inaresto sa Pakistan matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa KFC dahil sa sentimentong anti-US at Gaza conflict. Karachi, Lahore, Abril 18, inaresto ng mga otoridad sa Pakistan ang mahigit 170 katao nito mga nakaraang linggo matapos ang higit sa 10 magkakasunod na pag-atake ng mga grupo ng tao sa mga sangay ng American fast food chain na KFC. Bunsod sa tumitinding sentimentong laban sa Estados Unidos at pagkondena sa giyera ng kaalyado nitong Israel sa Gaza. Ayon sa mga opisyal, naitala ang mga insidente sa mga pangunahing lungsod ng bansa, kabilang ang lungsod pantalan ng Karachi sa katimugan, ang silangang lungsod ng Lahore at sa kabisera ng Islamabad. Kumpirmado ng pulisya ang hindi bababa sa 11 insidente kung saan nilusob ng mga nagpoprotesta na may dalang mga pamalo ang mga KFC outlet at isinailalim sa paninira. Sa kabuuan, di bababa sa 178
individual ang naaresto kaugnay ng mga marahas na kilos protesta ayon sa ulat ng mga opisyal ngayong linggo. Ang mga pag-atake ay patuloy na inuugnay sa lumalawak na galit ng publiko sa presensya at simbolo ng Estados Unidos sa rehiyon, lalo na sa konteksto ng suporta nito sa Israel sa nagpapatuloy na hidwaan sa Gaza. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa serye ng karahasan. Trust, approval ni Pangulong Marcos, lumagapak. BP Sara, tumaas. Lumagapak ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Pulse Asia Research noong Marso. Base sa resulta ng March 2025 ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, bumaba ang approval rating ng Pangulo ng 17 percentage points o mula sa 42% noong Pebrero ay naging 25% na lamang noong Marso. Samantala, tumaas naman ang kanyang disapproval rating ng 21 puntos o naging 53%. Nagkaroon ng pinakamalaking pagbaba sa performance rating ng Pangulo sa National Capital Region na nasa 24 points. Sinundan ng Balance Luzon, Mindanao at Visayas. Sa socio-economic classes, nakapagtala siya ng pinakamalaking pagbaba sa public approval rating sa Class D, Class E at Class ABC. Malaki rin ang ibinaba ng trust rating ng Pangulo mula sa 42% noong Pebrero ay 25% noong Marso. Tumaas naman sa 54% ang bilang ng mga Pinoy na nagpahayag ng kawalang tiwala sa Pangulo kumpara sa dating 32% lamang. Nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa trust rating ng Pangulo sa NCR, 24%, sinundan ng Balance Luzon, Mindanao at Visayas. Nakapagtala siya ng pinakamalaking pagbaba sa trust sa Class D, Class E at Class ABC. Samantala, si Vice President Sara Duterte lamang sa lahat ng mataas na opisyal ng bansa ang nakapagtala ng pagtaas ng kanyang performance ratings, kung saan ang kanyang approval rating ay tumaas sa 59% mula sa 52%, habang bumaba ang kanyang disapproval mula 26% at naging 16%. Tumaas din ang kanyang trust mula sa 53% noong Pebrero ay naging 61% noong Marso. Ang survey ay sinagawa mula Marso 23 to 29, 2025 at nilahukan ng 2,400 adult Filipinos na isinailalim sa face-to-face interview. 19 na bansa inimbitahang observers sa Philippine-US Balikatan War Games. Inimbitahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 19 na bansa para magsilbing observers sa gaganaping Phil-US Balikatan Joint War Games na aarangkada na sa darating na Abril 21.
Ayon kay Colonel Cerces Trinidad, kabilang sa mga naimbitang 19 na bansa ay ang Canada, Germany at United Kingdom na kinumpirma na ang kanilang pagdalo sa mga gaganaping event. Ang PhilUS Balikatan ay lalahukan ng 5,000 mga sundalo ng AFP at 11,000 naman ang magmumula sa US troops. Ang Australia ay lalahok din na nasa 200 ang puwersa habang una nang nagpahayag ang Japanese Self-Defense Force na magsisilbing observers. This year, exercise will expanded participation from the regional partners, underscores a shared commitment to peace, security, and stability in the Indo-Pacific, saad ni Trinidad. Balikatan 2025 underscores the ironclad alliance between the Philippines and the United States, reaffirming mutual defense commitment under the 1951 Defense Treaty. Ayon sa opisyal, magsisilbing tampok sa balikatan ang full-scaler joint training ng dalawang magkaalyadong puwersa upang subukin ang interoperability at pagpapalakas ng operational na kahandaan ng anumang mapaghamong mga senaryo. Kabilang dito ang Multilateral Maritime Event o MME na lalahukan ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, sa kauna-unahang pagkakataon. Command and Control Exercise C2X, Combined Joint All-Domain Operation CJADO, tulad ng Integrated Air and Missile Defense o IAMD, Maritime Strike, Mars Strike or Counter Landing Live Fire Exercise o CLLF. Putod, Pilipinas, Abril 18. Ilang debotong Kristiyano sa Pilipinas ang ipinako sa krus ngayong Biyernes bilang bahagi ng taunang pagsasadula ng pagpapapako kay Hesukristo sa bansa na mayoryang Katoliko. Libo-libong Pilipino at dayuhang turista ang nagtungo sa bayan ng San Pedro Cotod sa lalawigan ng Pampanga upang saksihan si Ruben Inahe, 64 taong gulang, habang muling ginagampanan ang papel ni Kristo sa ika-36 na pagkakataon sa isang tradisyonal na debosyon tuwing Semana Santa. Dalawa pang deboto ang sumama sa kanya sa pagsasadula ng pagpapako sa krus. Nakasuot ng kasuotang tulad ng mga Romanong sundalo, pinako ng mga aktor ang mga palad ni Inahe gamit ang 2 pulgadang mga pako. Ang kanilang katawan ay sinuportahan ng lubid at tela habang itinayo sa mga kahoy na krus. Ang unang 5 segundo ay sobrang sakit, pero habang tumatagal at bumababa ang dugo, manhid na ang pakiramdam at mas kaya ko nang manatili sa krus. Pahayag ni Inahe sa panayam, tinatayang 80% ng 110 milyong populasyon ng Pilipinas ay Katoliko. Ang ganitong mga ritual ay bahagi ng Semana Santa mula linggo ng palaspas hanggang linggo ng pagkabuhay na itinuturing na isa sa mga pinakabanal at taimtim na panahon ng kalendaryong pangrelihiyon ng bansa. Sa panahong ito, ilan ding deboto ang nagpapapalo sa kanilang mga likod gamit ang latigong kawayan bilang anyo ng penitensya at pagtitika. Gayunpaman, paulit-ulit na pinapaalalahanan ng simbahang Katoliko ang mga mananampalataya na hindi na kailangang saktan ang sarili. Sapat na ang taimtim na panalangin at taus-pusong pagsisisi upang alalahanin ang Kwaresma. 28 insidente na itala ngayong Semana Santa. Sitwasyon sa bansa generally peaceful pa rin. Abril 18, umabot sa kabuuang 28 insidente ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa ngayong Semana Santa. Kabilang ang mga kaso ng pagkalunod, aksidente sa kalsada, sunog at arson.
Gayunman, nananatiling generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang kalagayan ng seguridad ng bansa ayon sa ulat ng pulisya. Sa datos ng PNP hanggang nitong Biyernes Santo, Abril 18, kabilang sa mga naitalang insidente ang 16 na kaso ng pagkalunod sa iba't ibang rehiyon, 2 aksidente sa kalsada sa Metro Manila at Cagayan Valley, Region 2, 3 sunog sa Metro Manila, Eastern Visayas, Region 8 at Zamboanga Peninsula, Region 9 at 1 kaso ng arson sa Negros Island. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan, ngayong Semana Santa, nagpakalat ang PNP ng 68,465 personnel sa buong bansa sa ilalim ng kanilang Ligtas Sumbak o Summer Vacation 2025 Operational Plan. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga lugar na dinarayo ng mga deboto at turista upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa panahon ng bakasyon. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner, FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory, and let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.